Hey, magandang araw. Excuse me. Hello? Mas ba? Mas ba boses ko? At ang boses ha? Okay, so to the all Muslim na kabisote sa Biblia, no? Tanong ng tanong. Kailan daw sinabi ni Jesus, Diyos ako, at sambahin ako. Ilalive ko ito kasi nung matapos na itong mga tanong-tanong ng Muslim, bibigay ko na lang yung link ng live para butatain ito mga Muslim na ito na kayayabang. Akala may kagagaling sa Biblia, no? So, ito ang tandaan ninyo, mga kabisote na Muslim. Kapag ka nabasa nyo dyan sa Bible, yung Ama, yung Diyos, yung nagsugo, iisang Diyos lang ang ibig sabihin nun. Naintindihan nyo? Kapag sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Yung Ama na yan, yan yung Diyos. At yung ding Ama na yan, yun din yung nagsugo na ginagamit ni Kristo. Kaya sinabi niya, ako at ang nagsugo ay iisa. Kuha nyo. Ginagamitan lang kayo ng parables ni Kristo base sa prophecy ng Psalm 78:2, no? Dahil prophetic book nga yung Bible namin, hindi naman kinaya ng utak nyo, kaya kayo mali. Kaya si Ali Abian, nagwindang-windang lang yan. Sabi dyan, aking bubukhin ng aking bibig sa isang talinaga. Ako'y magsasalita ng mga malalabong sabi ng una. Kuha nyo. Yan, nakaprapisi ngayon yan. Na yan ay gaganapin ni Kristo sa Mateo 5:17. Ang sabi niya, huwag ninyong isipin na naparito ako upang sirain ko yung kautusan o yung aklat ng mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain yan, kundi ganapin. May gaganapin pala. Ngayon, kapag sinabi dun sa awit 47, sabi ni Kristo, no? Sabi niya, sa awit 47, sinabi ko sa inyo, magkagayoy sinabi ko, narito dumating ako, sa balumbo ng aklat nakasulat tungkol sa akin. Sino ba yung Diyos na yan na nagsabi na darating siya sa balumbo ng aklat nakasulat tungkol sa akin? Akin lang naman ang Diyos. Sinabi ko, dumating ako. Wala nyo, wi. Basta tama, wi, ala nyo ginagamit. Mamayang gabi daw, sabi ni Ali, usap kami dyan. Nang magkagayon, sinabi ko, dumating ako, balumbo ng aklat nakasulat tungkol sa akin.
Awit 47 yan. Sa inyong kaalaman, mga Muslim, yung awit 1000 plus BC pa isinulat yan. Hello? Baka akala nyo New Testament yung binabasa ko. No? 1000 plus BC, gaano katagal na 1,000 taon? May tawang makakatagal nun? Buhay ka 1,000 taon? Oh, pinagsulat si David. 1,000 plus BC, sabi ni Kristo. Isulat mo, David. Darating ako sa balumbong na aklat, nakasulat tungkol sa akin, sabi kay David. O, di punta naman natin yung 1 Peter 1:10 to 11. Para naman, baka naman sabihin nyo paano naman si Kristo yung nagsalita doon sa Old Testament, no? Punta natin 1 Peter 1:10 to 11. Oh, anong sabi? Tungkol sa pagkaligtas na ito, dahil nasa New Testament pa kay Pedro, nagsiyasat na mabuti, maigi ang mga propeta na nagsipanghula tungkol sa biyayang darating sa inyo. Yun daw mga propeta naghula tungkol dun sa biyayang darating sa atin by grace na kay Lord Jesus, no? Na sinisiyasat ang kahulugan ng hula. Sinisiyasat ng mga propeta kung ano, kailang panahon itinuro ng Nino. Sino rin nagturo rin sa kila Moises, kila David na yun? Nahumula. Ayan, maliwanag naman, tuloy mo lang basa. Itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Kita nyo na. Yang kasing Kristo, one Lord God ng Israel na yan. Yan ang meaning yan. No? Kaya napakabanal ng word na Messiah dyan. Christ. Pinatotohanan ng unang pagbabata ni Kristo, mga kalwalati ang halili sa mga ito. Nasasabihin nyo, hindi namatay si Kristo. Sinabi ng may pagbabata, may pagtitiis sa Hebrew 5:8. Labas kayo ng labas ng Hebrew 5:7, na kayo dininig daw ng Diyos. Sa Hebrew 5:8 ay nagsuffered. Laki yung pura galunggong no? Inihula na daw pala nung Espiritu ni Kristo yon. Ngayon, kung pupuntahan naman natin itong Lucas 1:35, ito ay angel testified. Sinabi ng anghel, bababa sa iyo yung Espiritu Santo. Si Kristo lang yung kapangyarihan, power and wisdom niya yan. Nasa 1 Corinthians 1:24 yan at sa 2 Corinthians 2:16 yan. Sa 1:24. Sa 1 Corinthians 1:24. Mamaya pakita ko sa inyo para matuto kayo. Dumako mo tayo rito. Sumagot yung anghel. Sinabi sa kanya, bababa sa Espiritu Santo, liliman ka ng kapangyarihan katastasan. Kapangyarihan, power nga Kaya naman yung banal, na bagay na ipanganganak mo, yung banal, the Holy One. Wala na ibang holy. Tatawagin lang pala. Tatawagin anak ng Diyos. Hindi naman nanganganak ang Diyos. Tatawagin lang. Yung anak ng Diyos na yan, dako muna tayo dyan, para makita ninyo.
Anak nga ba yan ng Diyos? Tingnan nyo sa John 1:49. Ano sabi? Sa John 1:49, dilat nyo yung mga ilong nyo, Hindi na paglululo ko kayo Sabi sa John 1:49, sumagot si Nathanael, sa kanya'y sinabi, Rabay. Huwag ka raw patatawag na Rabay. Huwag kayong patatawag na Panginoon. Huwag kayong patatawag na Ama. Dahil isa lang yung one God of Israel and the teacher which is the Holy Spirit. Ano sabi ni Nathanael? Dahil sinabi, nakita raw ni Kristo si Nathanael nung isa pang araw Nakita kita sa puno ng igos sabi sabi ngayon ni Nathanael, Ikaw ang anak ng Diyos, sabi niya. Yun daw yung katawan ni Father. Ikaw yung hari ng Israel, sabing ganon. Bakit ko nasabing katawan ni Father yan, na natawag lang anak ng Diyos, kasi nga nagkatawan tao. Ano naman sabing ama ng Diyos yung dumating. Tandaan niyo yan Titigan niyo yung screen Ang sabi dyan, ikaw ang anak ng Diyos. Yung hari ka ng Israel, sabi. Okay, huminga muna kayong malalim, Ay mga Muslim, tutukan nyo itong sinasabi ko. Nuknukan kayo ng yayabang sa Bible, wala naman kayong alam sa ulat katuparan. Kaya tuturuan ko kayo. Bindang na yung mga utak nyo Yung hari ng Israel, tutukan nyo itingnan natin kung sino yung anak ng Diyos na yan na hari ng Israel, Dito sa Isaiah 44:6. Ano sabi? Ganito yung sabi ng Panginoon na anak ng Diyos. Di ba? At ng kanyang manunubos, ng Panginoon daw na mahukbo. Ano sabi nun? Ako lang ang una. Ako lang ang huli. Liban sa akin, walang Diyos. Nakukuha nyo na. Mga kabisote. Yung hari ng Israel yan, laki-laki, Ganitong sabi ng Panginoon na anak ng Diyos. At ng kanyang manunubos, siya rin yan. Panginoon ng Hukbo, si Kristo din. Ano sabi raw nung tatlo niyan sa taas? Ilan ba yan? Panginoon, Hari Israel, manunubos. Panginoon ng Hukbo, 4. Ano sinabi nung 4 daw na yan? Gising, ano sabi? Ako. Ako lang una, ako lang huli. Liban sa akin, walang ibang Diyos, sabi niya. Ganito ang sabi ng Panginoon na hari ng Israel. Sinabi na nga ni Nathanael, kayo po yung hari ng Israel, ang anak ng Diyos. Ibig sabihin nga dyan, ginagamitan kayo ni Kristo ng mga talinhaga sa kaharian ng langit. Ano sabi sa Mateo 13:10-11? Nagsilapit ang mga alagad. Sinabi nila sa kanya, bakit mo ba sila pinagsasalitan ng mga talinaga? Bakit lahat ng tao puro patalinhaga sinasabi mo? Ba't di ka magsalita ng diretsyo? Di ba? Sumagot si Jesus ngayon, sabi sa kanila, sa inyo, pinagkaloob makaalam ng hiwaga ng kaharian ng langit. Dapat hindi pinagkaloob sa Islam. Di ba? Hindi nyo alam. Kaya gumagamit si Kristo ng talinhaga na anak ng Diyos, anak ni David, anak ng tao. Yun ay mga patalinhaga
ng kanyang pagiging isang Diyos. Napasusukuin naman niya lahat mamaya. Pakikita ko sa inyo kung paano pasusukuin niya yun. Ha? Nasasabihin niyang parang, hindi ako anak ng Diyos. Hindi ako anak ni David. Hindi ako anak ng tao. Pakita ko sa inyo mamaya-maya. O, ngayon, inilabas ko sa inyo kanina itong awit 78 2. Diba? Yung Bible kasi namin, prophetic book yan. Hindi yan comics. So, 1,000 plus years, naging 900, naging 800 BC, 600 BC, dumating sila Isaiah, sila Jeremiah, walang nakatutupad niyan. 400, dumating sila Malakay, walang nakatutupad. Mga Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan, no? Naka-prophecy lahat yan, eh. Ngayon, nung nag-1 BC, kaya yan, sakto nga eh. Nung nag-1 BC, naging AD eh. Oh, kasi doon yung Anno Domini. Hindi after death meaning nun. Ang meaning ng Anno Domini, Year of the One Lord God of Israel. Nagsimula yung milliseconds ng buhay niyang ganapin yun. Oh. Sabi niya, bubukin niya yung talinhaga sa inyo. At sinabi niya sa awit 47, darating siya, darating nga ako, yung Diyos sa ote yan. Darating ako sa balumbong na aklat na susulat tungkol sa akin. Oh. Ngayon, sinabi yan sa Mateo 13:34 to 35 patungkol dun sa Salmo 78:2. Lahat ng mga bagay ito sinabi nito sa karamihan sa mga talinhaga. Kung hindi sa talinhaga, hindi niya sila kinakausap. Upang matupad yung hula ni David, ayan o, upang matupad lang ang sinalita sa pamagitan ng propeta David na nagsasabi sa Psalm 78 to, bubukin ko aking bibig sa talinhaga. Sasaysayin ko manatatagong bagay, buhat ng itatagang sanlibutan. Buhat pala ng nakatatagang sanlibutan, may nakatagong bagay na hindi natin alam. O, sino nakaganap? Tinutupad niya nga lang yan, eh. Kaya nga sabi niya sa Mateo 5:17, hindi niya sisiraya aklat ng propeta. Ngayon, sinasabi ninyo hindi yung napatay. Eh, sa Psalm 22:1, nag-Diyos ko na yan, ba't mo ko pinabayaan? Ha? Hanggang yan eh, pagpustahan yung damit sa 18, ay pako yung kamay sa paa sa 16, niligid siya ng mga kawal. Mga aso nga ang tingin doon. Talinhaga yan, di yan literal na aso. Dahil kinulong ako ng pulutong na manggagawa ng masama, sabi. Nakapagkukulong ba yung aso? Ibig sabihin, pinaikutan sa cross. Binutasan nila yung aking kamay, aking paa. O baka sabihin ninyo, New Testament yan. Awit yan. Saan mo yan ni David? Old Testament pa yan. Kinukwento na yung magaganap. Kaya sabi dito sa 18, hinapak nila yung aking kadamit sa gitna nila at kinalang pinagsapalaran ng aking kasuotan.
1,000 plus BC nakakwento na yan. Eh kung buhay ako ng 1,000 plus BC, hindi nabasa ko na yan. Pagdating ni Kristo, uunahan ko na siya. Sasabihin ko sa kanya, oh Jesus, Diyos ko ka. Yeah? Eh, awit 22:18 yan eh. 1,000 plus BC yan. Hindi yan ang New Testament. Ha? Oh, sa 15 mauuhaw siya, oh. Ang aking kalakasan ay natuyo kasi nasa krus siya dyan. Na parang bibinga. Yung aking dila dumidikit sa aking ngalangala. Nauuhaw siya. Oh, nakuha nyo. So, ang nakakwento dyan, merong Diyos ko in the future. Eh, kaya nga inihulan eh. Oh, di ba? Oh, ngayon. Doon na kanina sa awit 47, sabi doon sa Hebrew 10:7, palibasa siya rin naman yung dadating. Ang sabi sa Hebrew 10:7, oh, nung maganap yung hula, siya yung isang handog na susunugin yung katawan ng Father, yung Diyos, siyempre, siya yung nagsabing darating siya eh. Kakabalumbo ng aklat, oh. Adi, ayan, ngayon, sabi niya na magkagayo sinabi ko, narito, ako'y pumaparito sa balumbo ng maklat na susulat tungkol sa akin. Upang gawin, o Diyos, ang iyong kalooban. Siya yung Diyos na yon na may kalooban. Dahil kalooban niya lahat, yung isinulat niya sa Old Testament, dahil Espiritu nga ni Kristo, mga nasa propeta sa Old Testament. Ngayon, pag may nabasa kayong Kristo, yan na yung one Lord God ng Israel. Ngayon, doon sa John 28, ha? Dito sa John 19:28, ano sabi dyan? Sa John 19:24, oh, sabi dyan, nag-usap-usap ang mga kawal, 33 AD na, wala na tayo sa 1,000 plus BC. Gumising kayo, makakala nyo eh nasa awit tayo. Babasahin ko sa inyo, wala na sa awit. Nandito tayo sa John, doon sa katuparan, no? Nag-usap-usapan yung mga kawal. Yan eh, sabi ko. Ang mga kawal nga ng si Jesus ay kanilang maipako na sa cross. Kinuha ang kanyang makasuotan. Isipin nyo, umiikot yung mundo, ha. Walang nanloloko dito. Walang nag-aartista. Di bali yung Diyos ko, ha. Parang nag-aartista yung Diyos ko. Pero hindi eh. Hindi naman dyan luloko yung kamatayan niya. Ano lang eh, nag-flow ba yung nakikita niya, may sinusundan siya eh. Alam ni Kristo lahat ng bagay eh. Hindi niya sinisira. Tingnan nyo, ha. Ade, nandun na siya sa cross. Wala naman siyang dinaya. Hindi naman siya tumakbo. So, umiikot yung mundo. Every second, every millisecond ng ikot. Handa, magpupus tayo mga kawal. Tingnan nyo. Tandaan nyo, wala nag-aartista rito. Ha. Hindi nagsakit-sakitan si Maria Nantian. Hindi naman nag-aartista yung manok ni San Pedro. Eh, yung Diyos ko, dahil sa purnalis niya, nakikita niya, gaganapin niya. Hindi niya tinatakbuhan yun. Bukas, nandito ako eh. Sabi, nandito ako sa lugar na to. Bukas naman, dadalhin ako dun sa Jerusalem. Pagkakanulo ako sa punong pare, papatayin. Magkita-kita tayo si Galilee. Sa ulado niya, no? Alam niya yung millisecond ng buhay niya. Ngayon. Pinag-apat na bahagi ng kawal. Ganyan din naman, tunik eh, walang tahi, inabing buo mula sa itaas. O sino mag-aakala na sinabi ni Kristo sa awit na 22:18 na pagpupustahan yung damit ng darating na yun? 1,000 taong nakatago yung prophecy. Kaya ngayon, yung mga sinasabi nyo, sila Krishna, sila Dionysus, sila Bacchus, nagkakanya, sila raw ang Kristo, December 20 sila pinanganak. Eh, natural, gagayahin nila yung prophecy. Kasi sila yung mga unang nakabasa.
Kaya kiniklaim nila na sila yung nakaganap. Hindi yung sinasabi nyo na, oy, si Krishna, 25 din sinilang. Kiniklaim ni Krishna na siya naka-prophecy. Kiniklaim din ni Muhammad na siya naka-prophecy. Kiniklaim din nila Baha'u'llah na sila yung naka-prophecy. Pero hindi sila yung nakaganap na totoo. Hindi sila yung pinako sa cross. Kaya kalukuhan sinasabi ng iba, hindi namatay ang Diyos. Mamamatay ang Diyos, yun nakahula. Ngayon, ang summary nga ng Bible, Pasko yan, yung pagkupatay ng kordero. Ngayon, ade, pinag-apat bahagi mula sa itaas. Ang sabi, nag-uusapan yung mga kawal. Huwag nating punitin ito. Sabi niya, magsapalaran na lang tayo kung mapapakanin. Upang matupad ang hula ni David. Ayan ang ibig sabihin yan, upang matupad ang kasulatan. Hindi ba sinabi ni Kristo, darating ako para tuparin? Iikot ang mundo kung wala si Kristo, nga kayo lahat, sino ipapako nyo, sino yung pagpupustahan yung damit, nawala siya doon. Nawala siyang bigla rin sa krus. Wala siyang dinadaya no? Yung milisige ng buhay niya, iikot yan. Kailangan ganitong oras pagpupustay damit ko sa katawan. O ayan, ano sabi? Upang matupad ang kasulatan. Upang matupad ang awit 78:2. Ay, mali pala. Ang awit 22:18. Na nagsasabi, binahagi nila sa kanilang aking kasuotan, aking balabal, kanilang pinagsapalaran. Pag meron kayo nabasang upang matupad ang kasulatan, hanapin nyo na sa OT kung saan nakasulat. Ganun ang Bible. Kaya nga hindi yan mawawala ng kapareha sa liksikin nyo ang kasulatan, sabi nga rin sa Isaiah ano? At hindi yan magkakaroon, hindi yan mawawala ng kapartner. Yun ang pinangako ng Diyos yan. Eh, kung hindi kayo naturuan, tuturuan ko kayo. Sabi nga sa Isaiah 34:16. Pero pumunta na sa 28 muna. Sabi rin sa Psalm 22, balik tayo sa awit. Nandahanin natin. Sa awit 22:18, sabi nga nun, hinapak ang aking kasuotan sa gitna nila, pinagsaparan ang aking kasuotan. Ayan. Pinako sa krus, pinatak yung buto, ayan, binutasan niya kami aking paa. Tapos sasabihin nyo, hindi na ipako si Kristo sa krus. Nakahula yun, walang sinisira na hula ang Diyos. Yung loko yung sarili nyo na hindi siya napako, nakasulat niya, papako, ayan, binutasan na kami aking paa. Ngayon, na isa hindi naman siya aking lahat na aking buto, siya yun, nalalinsad, binatak-batak ka na nga sa krus, pinagsapalaran. 1,000 plus BC, kung kayo may time machine, sumakay muna kayo sa time machine, punta kayo ng 1,000 plus BC. Tabihan nyo si David, sinusulat ni David yan. May Diyos ko, sabi ni David, mauuhaw, papatayin. Actually, Genesis chapter 1 pa lang, nakasulat na rin lahat yan ngayon, sinulat ni David. Tumakbo 1,000 taon, napakatagal, wala nakakaganap. Dami nag-claim, si Krishna, siya raw yan. Si Muhammad, si Baha'u'llah, sila raw yan. Sila raw yan, si Dionysus, si Bacchus. Mga nagkiklaim yan Kaya huwag niyong sinasabi na si Jesus ginaya si Krishna. Si Jesus ginaya si Dionysus. Mali, sila yung gumaya kay Jesus dahil si Jesus yung tunay na katuparan noon. Huwag nyo, ang kabisote. Ngayon, marami nag-claim na sila yung nakahula, kaya lumabas na akala ninyo sila yung mga ginaya ni Jesus. So, nagkakamali nga kayo na unawa Sila yung gumaya kay Jesus para sabihin na sila yung katuparan ng hula. Huwag nyo na, tigil-tigilan nyo na yung pagkakalat ng kung ano-ano. Ngayon, sa 15, awit 22:15, mauuhaw daw siya. No? Ngayon, nung nauhaw siya, dahil dumikit nga yung dila sa kanyang ngala-ngala, ang sabi sa John 19:28, takbo no, sakay na kayo ulit time machine,
Malis na kayo sa 1000 plus BC ni David. Papunta na tayo ng 33 AD. Okay. O, sa John 19:28. Ano sabi ni? Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng bagay naganap na nga, upang matupad lang ang kasulatan, kasi may tinutupad nga ako, sinabi niya, Psalm 22:10, nauuhaw ako. Tama. Nauuhaw nga siya. Di ba? Oh, ngayon, upang matupad ang kasulatan, sabi lang. Tapos tinatawanan nyo kung sino dumating, hindi nyo nga yung kilala. Oh. So, ngayon, sabi niya, nauuhaw ako. Hindi natupad yun. Ngayon, dun sa 28, dun sa 27, 28, 29, ayan, sa 29, ano? Ang sabi dyan, paiinumin ng suka. Yung dato puti. Eh, hindi pa naman nakaprapisi si dato puti noon. Basta, basta may suka. Ano? Na maasim. Eh, balik tayo kay David sa awit 69:21, ano? Sabi dyan, mayroong sisid ng puno ng suka. Painumin daw ng suka si Kristo. Ay, punta natin yung awit 69:21 muna kay David, ano? Awit 69:21, no? Ngayon, pagdating doon sa awit 69, sakay na naman kayo ng time machine nyo. Kumapit kayo, ha? Takbo tayo sa 1000 plus BC. Wala pa mga internet noon. Wala pang karsada sa Pilipinas noon. No? Punta niyo si David, nagsusulat sa awit 69:21 doon sa kwarto niya. Sabi ni David, binigyan naman nila ako ng pagkain mapait sa aking kahoy. Binigyan nila ako ng suka na mainom. Di ba? O ngayon, alis na tayo sa time machine 1000 plus BC. Atras yun eh, 900 years, 700. Ayun, natupad pala yun, suka na yan. Pinainom nga ng suka, yung pala'y nakahula, paiinumin ng syuke. Suka. O, ayan, John 19:28. O, John 19:27, na magkayo sila sa alagad na ito. Ay, hindi pala dito, sa 29. Meron din siyang sisidlang puno ng suka. Naglagay ng suka. Natupad ang hula, suka ang pinainom. Oh. Alam na ni Jesus lahat ng bagay. All-knowing God yan eh. Sabi ko nga sa inyo, nung dumating si Kristo, alam niya yung millisecond na ikot ng mundo. Alam niya. Kaya lagi siyang aware sa oras. Dumating na ang oras, luluwalatiin ang anak ng tao. Libang ang butil ng trigo sa lupa'y mamatay, manantil nag-iisa, mamungang marami. Saan ka nakakita namatay na munga ng marami? Sarili niya yun. Mamaya. At ngayon, so sana na medyo namumulat na kayo na ang Biblia hindi comics, ano? Ang Biblia ay napaka-prophetic book. Inilahad-lahat ng buhay ni Kristo sa OT. Binigyan ko lang kayo ng mga sample. Ngayon, dadalawin nyo lang yung patripassionism.com at marami doon, ano? Ngayon, ito ang tandaan ninyo. Kapag nabasa ninyo yung salitang Kristo, yan na yung one Lord ng Israel. Dahil sinabi yan ng angel sa Lucas 2:11. No?
The angel testified. Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Yun yung dinudumog na ng mga anghel yung sanggol. No? Yan yung dinumog ng mga anghel yung sanggol eh. Pinuri na yan. Si baby ama na kasi yan eh. Si baby father na yan. Hindi nyo lang alam. Sapagkat pinanganak sa inyo ngayon sa bahay ni David, isang tagapagligtas. Isa lang. Di ba sabi sa Isaiah 43:11? Isa lang. Ako ang Diyos at ako lang tagapagligtas, walang Diyos liban sa akin. O kaya nga eh, nakahang kasi yung Old Testament. Yung kasing Old Testament, puro puno-puno ng prophecy yan, nakahang lang yan. Hindi pa yan, pag binasa nyo yan, hindi yan kompleto. May nabasa kayong pinako, hindi yan na mapapako, hindi pa napapako. May nabasa kayong nauuho, di nauuho, sasakay sa aso sa Karya 99. Nakabitin, kaya hinahanap yung katuparan. Ngayon, isang tagapagligtas, tutukan nyo sabi sa dulo na siya ang Kristo ang Lord. No? Sa English, Christ the Lord. Tingnan ninyo. For unto you, sa angel to ha, hindi scholar testified. Angel testified to ha. City of David, the Savior, which is Christ the Lord, the one Lord God ng Israel lang yan. 6:4, ang sigaw lang ng Israel. Unanin nyo. Hear ye Israel, the Lord our God is one Lord. Yung one Lord na yan, yan yung dumating. No? Kaya sinabi sa Mateo 22, 41 hanggang 45, if David then call Christ Lord, how is he his son? No? Ganito kasi yan, kwento niya. While the Pharisees were gathered together, tinanong sila ni Jesus ng isang tanong. Nagtitipon-tipon yung mga mangangaral, yung mga pariseyo. Tinanong sila ni Kristo ng isang tanong, saying, what think ye of Christ? Whose son is he? They say unto him, the son of David. Sabi ni Kristo, ano iniisip niyo tungkol kay Kristo? Kanino siyang anak? Eh, hindi ba siya nga yung Kristo? Hindi tinatanong dyan ni Kristo, ano palagay niyo sa akin? Kanino kong anak? Di ba? Hello, common sense, common sense. So, tinatanong ni Kristo dyan, yung sarili niya. What do you think of me? Whose son is me? Whose son is I? Sumagot ngayon yung Tagalogin na lang natin. He said unto them, anong si David nung may spirit tinawag akong Lord, saying the Lord said unto my Lord, sit down on my right hand. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Sinabi rin ng Lord na malaki, yung sa Lord na kasunod, root and offspring of David lang yan Siya rin yan Yan yung si Ruth, si David. Bakit? Root and offspring of David yan. Ayan Sa Matthew 22:45, kung si David nga tumatawag sa akin Panginoon, niya ako naging anak.
Binutata yung mga Parisi. Ibig sabihin, mali yung sagot nila. Dahil kung tama na yung sagot nila na si Kristo yung anak ni David, hindi na yung mangangatwiran pa. Di ba? No one was able to answer him of God. Wala na nakasagot sa kanya. At hindi na nagtanong pa ng mga tanong. O ngayon, natagalog tayo para mas malinaw. Nano-nosebleed ako sa English eh. Habang nagkakatipon ng mga Parisi, tinanong sila ni Jesus ng isang tanong na sinasabi, ano kala nyo tungkol kay Kristo? Kanino bagang anak siya? Sinabi nila sa kanya, kay David. Ako nagsigawan pa yung mga Muslim eh. O yung mga, wala nung Muslim nun eh. Mga Parisi na Hudyo yun. Tuntuan na naman kayo. Kala nyo extra kayo. Okay yun. Sinabi, ano akala nyo tungkol kay Kristo? Kanino bagang anak siya? Sinabi nila lahat, sabay-sabay sabi ng Parisi, ay David! Sabi ni Kristo, mali. Nga. Dapat sinabi ni Kristo, tama kayo, very good kayo. Yung ba sinagot ni Kristo? Ang masakit, sino yung Kristo? Sarili ko. Ako yun. Di ba? Sabi nga sa Lucas 2:11, angel testified, isisilang ang Kristo ang Panginoon. Isa lang ang Panginoon ng Israel. The one Lord God of Israel. Okay. So, ngayon. Dahil may sasagot sila ng text. Ha? Ano tungkol, ano ang akala niyo tungkol sa akin? Ano tungkol kay Jesus? Sabi niya na dyan. Di ba? Kanino kong anak? Ganun yun. Ano lang siya. Kumbaga, bakit parang gumahit pa siya ng Kristo? Siya rin naman pala yun. Matalino nga Diyos ko eh. Hindi nga niya kayo kinakausap ng salitang kanto. Dapat kayo may espiritu kayo ni Kristo. Ayan sabi. Tama, very good. Ay mali eh. Sinabi sa ano, nangatwiran si Kristo eh. Ibig sabihin, mali yung sagot. Kung gayon, bakit tinatawag siya ni David na Panginoon sa espiritu? Nagsasabing, sinabi ng Panginoon sa akin, Panginoon, mapo ko sa akin kanan, kasi lagay ko yung sa ilalim yung paa. Kung tinatawag nga ako ni David na Panginoon, paano niya ako naging anak? Yun ang ibig sabihin niya. Kung tinatawag nga siya, yung Kristo, si Jesus ni David na Panginoon, paano siya'y kanyang anak? Mali yung sagot nila, butata, di ba? So, ibig sabihin, hindi siya yung anak. Siya na yung Panginoon ni David. Kaya yung Kristo dyan, one Lord God na yung Israel yan. Kaya yung anak ni David dyan, hindi siya totoong anak ni David, kundi genealogy. Doon lang siya lalabas sa alipin ni David. Yun yung sinasabing ugat at supling ni David.
Nagtitik sa akin. Okay. Kung tinatawag nga siya, sino siya? Di sarili niya. Dahil sarili niya tinatanong. Kung tinatawag ako ni David na Panginoon, paano niya ako naging anak? O di siya na yung Diyos ni David. Sasabihin nyo, hindi sinasabi ni Kristo, hindi siya yung Diyos. Sambahin nyo ako, talaga naman sasamba lang kayo sa Ama namin. Sa yung Amang nasa langit. O ngayon, di nag-iba na natin yung anak siya ni David. Pinasuko niya yan, di pala siya anak ni David. Yung anak ng Diyos, pinasuko na rin. Hindi naman pala siya anak ng Diyos, siya pala yung hari ng Israel na anak ng Diyos na nasa Isaiah. O ngayon, anak ng tao. O, anak ba siya ng tao? Pinasuko niya rin yan. Sa John 3:13, o. Walang umakit sa langit, kundi nanggahan sa langit, sa bagay anak ng tao nasa langit. O, siya na yung Diyos. Dahil walang anak ang Diyos. At walang bumabat umakyat, kundi siya lang mag-isa. Sinira lang nila unawa dyan sa 16. Akala nila bugtong na anak nga ng Diyos siya. Kanyang bugtong na anak. Sarili niya yan. Dahil siya yung nagparapit sila sa otin ng gaganapin niya. Darating ako, sabi nga. Kaya sinabi sa John 5:39, saliksikin niyo yung kasulatan. Dahil alam niyo yan, may buhay kayo walang hanggan. Ang mga ito yung nagpapatutungkol sa akin. Hindi sinabi tungkol sa amin. Kaya nga ang sigaw ng Israel, the God of Israel is one Lord. Kaya ang sinigaw ni Tomas sa John 20:28. Sumagot si Tomas. Sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko, my God and my Lord. Dahil isa lang ang one Lord na Israel. At dito sa 1 Corinthians 8:6, pansinin ninyo. Hindi ba't saga ng ating may isang Diyos lamang ng mga Israelita, ang Ama? Tama. Yan ang sigaw ng Israel eh. May isang Diyos sila. Nabuot sa Kanya lahat ng bagay at tayo sa Kanya. At isa lang ang Panginoon at one Lord, si Jesucristo, binigay yung pangalan. Sa pamagitan ng lahat ng bagay tayo sa pamagitan niya. At binuo ni Saulo yung the God of Israel is one Lord Jesus Christ dyan. Kaya alam nyo na yung utos. Love thy Lord Jesus Christ your God with all your heart, with all your soul. Dahil yun ang utos eh. Sa Deuteronomy 6:4 and 5. Ang sinabi dyan, dinggin mo sila yung Panginoon nating Diyos, isang Panginoon. Kaya ang sabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Ang buong puso, ang buong kaluluwa, ang iyong buong lakas. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Hindi sinabi ibigin mo ang Panginoon lang. Hindi sinabi ibigin mo lang ang Diyos mo. Sinasabi nga doon, the God of Israel is one Lord. Dinggin mo Israel ang Panginoon nating Diyos, isang Panginoon. Kaya nga sabi dyan, love thy Lord your God. Ibigin mo ang Panginoong Hesukristo mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa at yung buong lakas. Yan ang ibig sabihin yan. Yan yung sinasabi ni Pablo. 1 Corinthians 8:6 at nila Tomas. Dahil sinabi rin niya ni Kristo. Sa Marcos 12:28-29. Ano sabi niya? Lumapit ang isa sa eskriba at nakarinig ng pagtatalo. Palibasan lang lamang mabuting pagkasagot sa kanila. Tinanong siya, ano ang unang pangulong utos sa lahat? Anong mahalagang utos sa lahat? Sumagot si Jesus. Pangulo'y pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos sa isang Panginoon. Ako yon. Yun ang ibig niya sabihin dyan. Dumating nga eh. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, buong lakas mo.
Sino yung Panginoon na yun? Nireveal yan ng anghel sa Lucas 2:11. Christ the Lord. Kaibigin mo ang Panginoong Jesucristo mong Diyos ng buong puso. Dahil yan ang sinabi sa 1 Corinthians 8:6. Na hindi lahat ng tao alam yan. Yun yung 1 Corinthians 8:6-7. No? Oh. Kung sagana ng ating mga Israelita, may isang Diyos lamang ang Ama. Hindi naman pangalan ng Ama. Ito sa title. Yung Diyos, buhat sa Kanya lahat ng bagay tayo sa Kanya. Isa lamang Panginoon. O one Lord, one God of Israel. Isa lamang Panginoon. Sabi niya. Binigyan ng pangalan Panginoon, si Jesucristo. Sa pamagitan lahat ng bagay tayo sa pamagitan niya. Kaya may wala sa lahat ng mga taong kaalaman yan. Hindi nyo alam yan. Lahat daw ng tao, hindi alam yan eh. So, pero may makakaalam yan. Kaya kasi yung mga palpak na hindi nyo nakita yan. Yan yung sigaw ng Israel. The God of Israel is one God and one Lord. Kaya magkapareho lang ng meaning yan. Lahat ng bagay kayo sa Kanya at lahat ng bagay tayo sa pamagitan niya. Pareho lang nasa ilalim yan eh. Oh. Yung Mateo 6 na yan, dasal ni Kristo yun. Dasal nyo kay Kristo yan. Kaya nagtanong sila paano manalangin. Oh, pag kayo nagsisidalangin, huwag kayong gayang pagbabaw sapagkat hindi bilang magsidalangin sa patayo, sa mga sinagoga, sa likuang daan. Pag sila makita ng tao, kay mga Muslim, tutuot-tuot kayo sa karsada, ay tinanggap na ninyo ang inyong gante. Kaya kayo mananalangin, pumasok sa silid, may lapat mong pinto, manalangin sa iyong amang nasa lihim, nung yung amang nakakita sa lihim, gagantihan ka. Sino ama mo? Dalawa lang ng amang naglalaban sa mundo, amang Diablo, amang Jesus, amang Yeshua. Oh. Oh, paulit-ulit siya yung ama na yan, siya yung nagpapasambay, huwag kayo magsiga sa kanila. Yung ama namin na yan, na nasa langit ka, singular, sambay nawa pangalan mong Yeshua. Pangalan mo nga, ano ba pangalan ng ama na yan? Si Jesus yan. Nasambay naman pangalan mong Yeshua. Sa kanya yan eh. Dumating naman kaharian mo. Sinabi na yun sa John 3:13 kanina. Walang bumaba umakyat, kundi siya lang. Ngayon dito sa Epeso 4:8, sa Epeso 4:8 kaya sinabi niya na umakyat sa itaas, dinala ng biyang pagkabig, nagbigay ng mga loob sa mga tao, si Kristo yan. Ngayon itong umakyat siya, siya rin bumaba sa daong kalaliman ng lupa. Ang bumaba siya rin naman umakyat sa kaitaasan, ang buong sa kalangitan, ang pangkanya upos-pos sa lahat ng bagay. Oh, pinagkalooban niya tayo na maging apostol, propeta, evangelista, pastor, guro. Oh. Wala nang ibang umakyat, hindi bumaba. O, di ba yun yung nasa John 3:13? Sinabi anak ng taong taga lahat na bumaba at makyat. O, ang ginanap lang yung miliseki ng buhay na yun. Alam niya lahat yun. Alam niya kailan titilag manok ni San Pedro. Alam niya kung nakailang itlog yun. Kung dumating pinanganak siya, ilang itlog ng nanay ng manok yun, ilang cycle ng manok bago tumilak yung manok na yun. Wala nung dinaya. Pati yung sinakyan niyang asno, nung baby pa siya. Yung lolo ng asno na yung kilala ni Kristo yun, lahat. Ganun siya katindi. Alam niya kung anong oras yung patatawag. Punta ka sa kabilang lahi, may asno doon. At alam niya rin kung anong oras. Anong oras niya utusan si Pedro na mamingwit para mahuli yung isda na may 3 pilak. Alam niya kung alas 9, sakto alas 9, sasabihin si Pedro. Nakikita niya eh. Nakikita niya yung future niya. Kaya laging sinasabi na ang taong Jerusalem, papatayin ako. Sinasabi niyo hindi siya papatayin eh. Lagi niya lang ang pinauunay kamatayan niya.
ginusto ba ni Jesus na mapako siya sa krus? Maraming talata yan. Siyam na talata yan. Subukan natin Matthew 16:21. Oh, Matthew 16:21. Malakas pa si Kristo. Mula ng panahon yun, nagpasimula pinakilala ni Jesus ang kanyang alagad. Sa kanyang mga alagad na kinakailangan siya pumarao sa Jerusalem. Magbata ng maraming bagay sa matandang mga pangulo sa sacerdote at sa mga eskriba siya papatayin. Muling babaang sa ikatlong araw. Oh, sinasabi niya na, malakas pa siya. Yung sasabihin ako yung Kristo ha. Yung sasabihin ako yung Diyos nyo ha. Ako yung Lord nyo ha. Kaya doon sa Acts 2:38 sinabi doon ni sa Acts 2 na ginawang Panginoon, sabi ni Pedro. Doon niya lang inireveal yung pinatago na yan. Oh. Isinama siya ni Pedro, nagpasimulan siya pinagwikaan. Panginoon, malayo sa iyo, huwag kang mamatay. Hindi ito mangyayari sa iyo. Lumingon siya at sinabi, lumay ka sa likuran ko, Satanas. Kaya nagsasabi niya, hindi namatay Diyos nila, kay Satanas yun. Pinahadlangan niya yung kamatayan ng Diyos. Paglilinis yan. Tugo niya yan. Oh, nakuha niyo na. Advance. Sinabi ni Kristo in advance na siya ipapatayin. Tapos sinasabi niyo, hindi mamamatay. Matthew 8:31. Ay, Marcos 8 pala. Marcos 8. Madami eh. Sa Matthew 17 tayo. 22 to 23. Matthew 17, 22, 23. Samantalang sila nakimpi sa Galilea, sinabi sa kanila na Jesus, ang anak ng tao ibibigay sa mga kamay ng mga tao. Ako yun. Ang anak ng tao na yun. Sabi. Siya papatayin nila. Ikatlong araw siya muling babangon sa lubang mga nangamangla. Sinabi na ni Kristo, malakas pa siya eh. Nasabi niya na yung mangyayari sa kanya kasi nakikita niya na yung future, no? Pero advance yan. So, 9 times na sinabi lahat yan. Mateo 16:21-28, Marcos 8:31, Lucas 9:22-27, Mateo 17:22-23, Marcos 9:30-32, Lucas 9:34-35, Mateo 20:17-19. Nasa 23 tayo, atras natin sa Mateo 20 na. Ikatlong pagpapakita ni Kristo ng kamatayan niya, pagpapahiwatig eh. Mateo 20 tayo. 17 na yan eh. 3 beses sa Mateo, 3 beses sa Marcos, 3 beses sa Lucas. Advance lahat yun. Sinasabi niya na mangyayari sa kanya, tapos pinagpipilitan yung mga Muslim, di namatay yun. Mateo 17, 22-23, Mateo 20, 17-19. Oh. Samantala umawag si Jesus ay bukod niyang isinama 12 galit sa dahil sinabi sa kanila, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem. Ibibigay ako, yung anak ng tao, sa Pangulo sa sacerdote at mga eskriba. At kanilang hatulang siya ipatayin. Ibibigay siya sa mga hentilo kung siya kanilang alimurahin, hampasin, ipako sa cross. O, kita nyo, alam niya, di ba? Hahampasin siya, papako sa cross, duduraan, nakaprapi sila yan. Magsasalta ako ng Diyos ko, magsasalta ako, nauuhaw ako. Magsasalta ako ng Ama, sa ako'y nabila ang Espiritu, awit 31:5. Kahula na lahat yan eh.
May kausap po. Okay. Oh, nakakwento na, di ba? Nakakwento ni Kristo in advance. Malakas pa siya dyan. Magkain sa kanya, ina naman anak ng lakas sa video, kwento. Oh. Siyempre, upo sa kanyang kaliwat kanan. Dahil siya yung nasa gitna. Oh, nyo? Puro advance yan. Dahil alam ni Kristo lahat ng bagay. Alam niya ang lahat. Oh. Diba? Sabi ni Kristo, ibibigay ako sa hintil eh. Alimuray na ako ron, nagupitin, nahampasin. O bunuti aking balbas eh. Lahat nandun, nakahula na yung pagbunot ng balbas na yan. Oh. Basahin natin sa ano. Isaiah 56. Ano sabi sa Isaiah 56? Aking pinay na aking likod sa mga mananakit, aking mga pisngi, sa mga bumabaltak ng balbas. Hindi ko kinubli ang aking mukha sa kayan sa pagdura. Kuha nyo? Yan yung kasaysayan, nakahula na lahat yan. Sa Isaiah sinasabi na yan na may sisilang na sanggol. Sa Isaiah 9:6 na yan. Na yung sanggol na yun ay Diyos na makapangyarihan, si Padang na yan lahat. Nakuha nyo. Kaya sinabi ni Kristo yan, Diyos ako. Sa Revelation 21:7. Magtatagumpay, magmamahal ang bagay nito. Ay magiging Diyos niya at siya magiging anak ko. Napakadami kong pwedeng sabihin sa inyo. Dalawin nyo lang yung patripassianism.com. Nandun yung pagkakasunod-sunod ng mga hula sa buhay ni Jesus. Kulang isang buwan sa atin. Kulang isang araw parang salita sa inyo. Marami pa akong sasabihin sa inyo. Sabi ng 7:5:11 eh. Pero nagsipuro lang kayo sa pakikinig. Sabi ni Pablo eh. Si Pablo nakahula yan sa Isaiah 49. Kaya tigil-tigilan nyo yung hindi naman kayo nakaalam ng hula. Sa Isaiah 49:1-6 yan. Tinawag na siya sa tiyan ng kanyang ina. Diba nyo? Hindi naman matalas na bibig, yung matalas na tabak ang kanyang sinasabi. Nung sa 4, gumawa siya, walang kabuluhan lang. Ginugol niya yung lakas niya, walang kabuluhan. Pinapapatay niya yung mga ano ni Kristo eh. So yung nag-anyo sabi, gagamitin kita sa hintil. Di ba? Yan ang sinabi diyan. Gagawin kitang ilaw ng mga hintil. Maging kaligtasan na yun, no? Ibibigay kang pinakailaw sa mga hintil upang kayo maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. Ito naman sinabi ng Panginoon sa sarili niya naman to. Ganito sabi ng Panginoon manubos na Israel, kanyang banal. Isa naman yan, iba naman yon. Itong naunang ilaw, si Pablo yan. Dahil hindi si Kristo yan. Dahil walang kabuluhan ginawa niya, no? Kung sasabihin si Kristo yan, ngunit aking sinabi, ako gumawa walang kabuluhan. Aking ginugulo, aking lakas sa wala, at sa walang kabuluhan. Kung sabihin si Kristo yan. Dahil lahat ng ginawa ni Kristo may kabuluhan. Siya yung walang kabuluhan dahil inuusig na si Kristo noon. Kaya nang sinabi diyan sa tinawag na siya sa tiyan ng kanyang ina, di ba? Sabi sa Isaiah 49:1. Palagay naman din sa Galatia 1:15 yan eh.
Ano ba sabi ni Pablo sa Galatia 1:15? Ngunit na magalingin ng Diyos nang siyang sa akin nagbukod. Buot pasatya ng aking ina at ako'y tawagin sa pamagitan ng kanyang biyaya. So, yan yung sinasabing sanggol doon sa Isaiah 49:1 na buot pasatya ng kanyang ina. Naka-ready na yung mga yan. Si Pablo, Israelita yan. Tuli pa ni Abraham yan. Tinuli ng 8 araw yan, 8-day-old lahat sila. Sa lahi ni Israel, mula sa angkan ni Benjamin, 12 tribes. Sabihin nyo, sinungaling si Pablo. Kayong mga sinungaling, hindi naman kayo nakaprapis Muhammad nyo, hindi na nakaprapis yan. Yung kayo itong barbero na pinagawa sa inyo yan. So, ngayon, alam nyo na yan to. Revelation 22:7. 21:7. Kung nagtagumpay ka daw, magiging Diyos mo si Kristo, magiging anak ka niya. Di ako Diyos mo, ama mo. Tapos sasabihin nyo, hindi sinabi ni Kristo na Diyos siya. Sambahin. Sa Mateo 23:34 I send you prophet, sinabi dyan pag nato sinusugo ko sa inyo mga propeta. Diyos lang nagsusugo ng propeta, no? Para malalaman isang prophet. Sana nga yung Diyos dyan yung sabihin yung dati ako sa balong aklat nasusulat sa akin. Itong Isaiah 45:23 na to. Sumumpa na yung Diyos na yun sa OT. Sakay kayo ng washing machine. O ayaw nyo ng time machine. Punta ka sa year 600 ni Isaiah. Isaiah, sulat mo, ako'y sumumpa ng aking sarili. Ang salita na kabitaw sa aking bibig sa katwiran, hindi babalik sa akin. Ang lahat ng todo lohod, bawat dilay susumpa. Ano sabi sa Roma 14:11? Ano sabi sa Roma 14:11? Bakit nasusulat buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin bawat luluhod, bawat dilay susumpa at magpapag sa Diyos. Sa Diyos isa lang naman Diyos Yan katuparan ni Kristo. Sa Pilipos 2:11. Upang sa pangalan ni Yeshua, iluhod ang lahat ng tuhod nasa langit, nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. Upang pahayag ng lahat ng mga dila, every tongue confess na si Yesu Kristo ay ang one Lord God ng Israel sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Siya yun. Siya ay one Lord God ng Israel. Kaya nga one God, one Lord, Diyos Ama. Di ba tayo may isang Diyos Ama lang? Walang pangalan. At isang Panginoong Yesu Kristo. Natupad na nga yung binigay na yung pangalan sa NT Ngayon doon sa Malaki 3:1. Dato ang sinusugo ang aking sugo. Hindi siya maganda ng daan sa harap ko. Diba? Panginoon ang yung nana biglang paroon sa kanyang templo. Pumasok si Kristo sa templo. Pinagsisipa yung mga nagbebenta kalapate. Natupad din yung hula na yun Katuparan ng hula yun Pumasok sa templo. Lalo kayo sa armandicastro.wordpress.com. Kung mawawalay patripasyonism.com at di ko na mabayaran yan. Pag kinlik nyo na may patripasyonism.com na yung mga hula. Pupunta sa armandicastro.wordpress.com. So, sabi sa Malaki 3:1, may sugo. Maganda raw daan sa harap ko. Sino nga yung harap ko?
Tingnan sa Lucas 7. 27. Tingnan nyo. Magdadala ko aking sugo na maganda sa harapan ko. Nang makalis ng mga sugo ni Juan, nagpasimula siya magsalita tungkol kay Juan. Sa mga karamihan, ano nilabas niyo kung masda ng islang, isang tambo iluga ng hangin. So, nung makalis si Juan Bautista, si Elijah, nagpasimula itong si Kristo na magsalita tungkol kay John the Baptist. Ano rin nilabas na masda sa ilang? Ano nilabas upang makita isang taong naramtan damit na maselang natin sa panumit na marilat? Nabubuhay sa palaisyo ng hari. Dapat anong nilabas upang makita isang bagong propeta? Isang bagang propeta? Oo. Sinabi ko sa inyo, higit pa sa isang propeta si John the Baptist, sabi ni Juan, ay ni Jesus. Eh ano siya? Siya yung nakahula. Narito, sinusugo ko aking sugo sa unahan ng iyong muka. Na maganda na yung sa unahan mo. So, lumalabas. Yung nasa Malakay 3:1, si Juan Bautista ay sugo. At yung unahan doon, si Kristo. Matalino kayo. Narito, ang sinusugo si Juan Bautista. Kasi maganda ng daan sa harap ko. Tapos na ang laban. Ganun lang yan. Siya yung Diyos na napaganda ng daan. Sinabi na yan sa Lucas 2:27. Ay, Lucas 2, Lucas 1. Na yan ay si Juan Bautista, si Elijah. Siya lalakad sa unahan ng kanyang mukha, may espiritu kapangyarihan ni Elias. Sabi ng anghel kay Zakaria. Kahigit talaga siya isang propeta yan. Dahil yan ay si Elias. Si Juan Bautista ay si Elias. Espiritu ni Elias yan. Nasa ibang kaanyuan. Pero siya rin yan. Yung itsura niya yan. Ngayon, Lucas 1:17. Ano sinabi ni Cristo sa Mateo 10:14? Kung yung tatanggapin siya si Elias na paririto. Mateo 11:14. Kung ibig yung tanggapin, si Juan Bautista si Elias na paririto. Sinabi ni Cristo sa Mateo 17:12-13. Kaya man nagkakasabing sila si Elias. Kalukuhan niyan. Kapag sinabi sa inyo na parito si Elias, hindi siya nakilala. Sa pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Nakuha niyo? Ngayon, sino ganda ng dasarap ko? Sinabi sa Lucas 1. Sa Lucas 1:76. Sinabi na yun. Sinabi ni Zakaria ng puspos siya na Espiritu ni Kristo. O ikaw, sanggol, tatawagin kang propeta ng katastasan. Tinanong si Juan, ikaw ba si Elias? Hindi. Ikaw ba propeta? Hindi. Pero si Kristo nagsabi siya si Elias. Alam naman ni Kristo yun. Ito talaga yun. Dahil siya magpapauna sa unahan ng mukha ng Panginoon, pahandang kanyang darahanan. O, diba yung nasa Malakay 3:1? So, dahil padadala ko aking sugot, maganda ng daan sa harap ko. Yun nasa Isaiah 43. So, sa Isaiah chapter 40, verse 3. May tinig na sumisigaw sa ilang. Ganda yung daan ng Panginoon, pantayin na saan para sa ating Diyos. Sinitinig. Si Juan. Sino yung Diyos? Si Yeshua. Si Jesus. Ano nyo? Kasi katuparan ito. John 1:21-22-23. Sinabi nga sa kanila, sino ka baga pag bigyan natin kasagutan nagsugo sa amin? Ano sila sabi tungkol sa sarili? Sabi nila kay Juan.
Sinabi ni Juan, akong tinig ng sumisigaw sa ilang. Ganun yung dadaanan ng Panginoon, Jesus. Ganyan sinasabi ni Propeta Isaiah. Kaya pag tinatanong kayo, sino ba yung nagsugo? Eh, nakakita sa akin, nakakita sa nagsugo sa akin. Ako lang yun. Sino yung Ama? Ako din. Ako tamay isa. Sino yung Diyos? Ako. Ako rin yun. Yung anak ng Diyos na hari ng Israel. Sino yung nagsugo? Di ako din. Di pag may nabasa kayo nagsugo, Ama, Diyos. Yan na yun. At ang nakakita sa akin, nakakita doon sa nagsugo, nakakita sa Diyos, nakakita sa Ama. Yan ang ibig sabihin niya. Kaya sabi ko sa post ko, tandaan ninyo yung nakasulat. Ang meaning ng Ama, ng Diyos, nagsugo, isa lang yun. Pinaikot-ikot lang kayo ng patalinhaga ni Kristo at tungkol sa kanyang sarili. Kaya nga, ang totoong mangaral sa kaharian ng langit ay nasa Matthew 13:52. Ang bawat iskriba na ginagawa agad sa kaharian ng langit tulad ng isang taong puno ng sambayan. Naglalabas ng kanyang kayamanan ng mga bagay na bago't luma. Ipinahayag sa inyo yung hula, yung luma. Papalam sa inyo katuparan. Yun ang totoong mangaral ni Kristo. Pinakikita ang prophetic ang book. Hindi nakabasa ni literal na. Yan ang totoong mangaral ng langit. Kaya lang, may tanong, may question yan sa 2 Peter 1:19-21. Saliksikin niyo yung guro niyo kung sino sila. Kami mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti yung ginagawa. Kung ito yung sinusundan. Kaya sa ilawang lumiliwanag sa dakong madilim. Hanggang sa pagbubukal liway, mantala sa umagay sumila sa inyong puso. Makilala niyo ang ilaw, yung let there be light, nasa 2 Corinthians 4:6. Sila Pedro, may panatag na hula. Ngayon, may warning na maalaman muna ito na alinmang hula na kasulatan, hindi nagbuat sariling pagpapaliwanag. So, yung Diyos ko, ba't pinipos tayo damit? Hindi sa sarili kong pagpapaliwanag lahat yan. Pagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula, kailan ba? Hindi mga tayo nagsalita buhat sa Diyos na nagdyo ka ng Espiritu Santo ni Jesus. Siyempre, kung kayo kasi na kay Kristo, ang gagawin dyan ni Kristo sa inyo, sa Revelation 3:20, kakatok yan. Sabi ni Kristo, ako nakatayo sa pintuan, pumutok-tok. Siya lang mag-isa, hindi Trinity, hindi tatlo, hindi mag-ama, hindi Islam. Kung sino may duminig sa aking tinig, aking tinig nga lang, magbukas ng pinto, ako'y papasok kanya at hahapong kasalo niya siya'y kasalo ko. Hindi nakakain nyo na laman at dugo ni Kristo sa kanyang salita. Lagyan na nakahula, natuturuan kayo ng Diyos. Sinabi kasi yan sa Isaiah 54. Sabi diyan, ang lahat mong anak tuturuan mismo ng Diyos. So yun yung nakahula. Yung Diyos tuturuan tayo. Lahat ng anak tuturuan ng Diyos maging malaki. So kaya paano yung mga anak yan ang hula ni Isaiah. Ngayon, ilang kinikristo yan na ginanap niya sa John 12:45. O, John 16 pala. Yan. John 6:44-45. Nakahula. Okay na niya, sabi ni Kristo. Tuturuan silang lahat ng Ama, ng Diyos. Ang bawat nakanig sa Ama ay natututo. Lumalapit sa akin. Siya na yung Ama. Dahil paano niyo marinig yung tinig ng Ama? Ay, tinig niya lang naman yung lumalabas.
Di ba? Natupad yan. Kaya sabi, nakahula. Pag sinabi ni Kristo nakahula, tinupad ko. Tutulong kayo lahat ng Diyos. O nyo. So, mag-aral kayong mabuti ng hulat sa tuparan. Dahil talaga namang nakaprapisi na lahat yan. Katulad dun sa Sakarya 9:9, di ba? Sabi dun sa Sakarya 9:9. Oh, sayon, lumigaw ka, ay gano'n. Oh, ilang libong taon, ilang daang taon, kila Sakarya, ilang daang taon, ilang libo ng taon. Sumakay. Meron daw Diyos darating. Yung hari natin, hari na Israel. Nakasakayan sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Yung kamangmangan ng Muslim dito, nagpakita ng dalawang asno, nakabikaka si Kristo. Dalawang asno, contradiction daw. Para sa inyo mga kamangmangan, yung nanay ng asno, hihilahin yun. Yun yung susundan ng anak para hindi siya lumiliko-liko. Si Kristo nakasakay dun sa anak ng asnong babae. Kuha nyo na. Tawarin kayo. Dahil kung hindi hihilahin yung nanay nun, liliko-liko lang kung saan yung asno na yun. Ngayon, ang ginawa nila, hinila yung nanay, nakasunod yung anak na asno. Diretso nga naman yung lakad ni Kristo doon. So, natupad dyan sa Mateo 21. O, sakay na ulit sa time machine. O, sa washing machine. Punta na kayo sa New Testament. O, sana, balik na tayo kay Mateo. Nandun na tayo sa ilang libong taon ni Sakarya eh. O, yung taon ni Sakarya. O, let's go back to Mateo na. O, sakay na sa washing machine. 21 na tayo. 20-45. Oh. Hindi na tayo machine eh. Mag-washing machine na lang kayo. Oh, Matthew 21:4-5. Maglaban na lang kayo para pinagagawa kayo sa sabay nyo. Oh, ito. Ito mo, nung malapit na sila sa Jerusalem, magsidating sa Betpari, sa bundok na Olibo, nagsugo si Jesus ng dalawang alagad. Sinabi sa kanila, ay magsiparang kayo sa nasa tapat ninyo, yung nasa tapat ninyo. Okay, kita nyo? Alam ni Kristo, nandun yung masusumpuan nyo ang isang nakatali na babaeng asno, na may kasama isang batang asno. Talagin ninyo, dalhin nyo sa akin. Kung sino man magsabi sa naman sa inyo, sabihin nyo, kinakailan sila ng Panginoon. Pagdatay kanya, ipadadala sila. Hindi na iniimik. Nangyari nga ito upang matupad. O, kita nyo na. Sabi ko nga sa inyo eh. Tinutupad lang ni Kristo milisekin ng buhay niya. Dahil nakaprapisi na sa Sakarya 9:9 yan. Sabihin nyo sa anak na babae ng Sayon, narito ang hari pumaparito sa inyo na maamo na kasi sa isang asno. Sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. Nagsiparon ng mga alagad, ginawang ayon sa pinag-utos ni Jesus sa kanila. Ikaw ay alagad eh, dapat tinuro pa siya street niyan eh. Punta ka sa Rizal Street, kumanang kayo, bumilang kayo mga 10 bahay. Hindi na ginaganon yung kasulatan. Ano? Masyadong hahaba eh. Oh. Kanilang dila ng babaeng asno, batang asno. Nilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit dito sumakay. O, nilatag sa daan ang kalang bahagi ng karamihan ng kanilang damit, mga iba'y nagsiputol sa puno kayo, nilatag sa daan. O, sa isang salin, babasahin nyo kasi talaga yung kwento ng Mateo, Mark, Luke, and John. Isang kwento lang yan. Sinabi nila sa may-ari, kailangan pa ng Panginoon. Hindi na, nagtanong. Kinakaya sila ng Panginoon, pagdakan mo, pinadala sila, sabi nila.
Kaya nung tinanong ng may-ari, sa kabilang salin, hindi naman kabilang salin na. Mabasahin niyo kasi Matthew, Mark, Luke, and John para mabuhay kwento. Dahil sa Lucas lang lumabas yung huling sigaw ni Jesus na cross. So, kanya ng Bible namin, napaka-prophetic niya. Yan ay mga sample lang naman. Kita-kita tayo sa ibang araw nang hindi kayo nabubudol-budol ni Muhammad at nila Allah. Wala. Kaya kayo umalis sa Bible, nagwindangan kayo. Sabi ni Ali, nagwiwindangan daw sa Bible. Eh, sino makakaunawa? Puro nga talinaga yan. Hindi yung mapili lang. So, kung nagkakawindangan sila, bahala sila. At least, mahal ka, kilala mo yung Diyos mo. Kung sino talaga yung Diyos ng Israel. Okay, so inuulit ko. Tigil-tigil na nyo na yung sinasabi nyo na napakadami ko pang sasabihin. Ito ano ko lang to naisipan ko lang kayo agad sagutin. Hindi ko na kayo pinagandaan Ito lang yung mga nasa aking pag-iisip. Kung pagandaan ko pa kayo, di lalo na. Punta lang sa patripasyanism.com, ando lahat ng hula. Ito para ng millisecond Jesus. No? May period yan. Ako tanga may iisa. May period na yan. Kaya binato-bato yan. Hindi ka dahil sa mabuting gawa, binabato. Hindi na mumusong ka. Baga man ikaw tayo, nagpapakunwari kang Diyos, sabi niya. Hindi nila nakilala yung doting. Nasa 1 Corinthians 2:8 yan No? Hindi na pagkilala na sino mang pinuno ng sanlibutan ito sapagkat kung nakilala sana nila, hindi na nila pinako sa cross ang one Lord of glory. Nasa 24 din yan. Yung papasok, Ang dami niya Sa 24:10. 7, yung papasok. Iangat nyo yung ulo. Sabi nga nun, papasok yan hari Sino yung haring papasok? Sino nga aon sa bundok ng Panginoon? Sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Sino yung papasok sa dakong kabanal-banalan? Itaas nyo yung ulo, pintong bayan, kay mga taas, kay mga wala hanggang pintuan. Ang hari ng kalulat ay papasok. Yun yung pinatay nyo. Yung the King and the Lord of Glory. Sino yung hari ng kalulat ay yun? Who is that God? Yung King of Glory. Ang Panginoong malakas makapangyarihan naman. Panginoong makapangyarihan sa pagbabaka. Taas nyo ang ulo, kay mga pintuang bayan, taas nyo. Kay mga wala hanggang pintuan, ang hari ng kalulat ay papasok. Sino itong hari? The Lord of Hosts, and the King of Glory, si Jesus Christ yan. Si Yeshua Hanas, ibimili kayo din niya. Naka-prophecy yan. Yan yung sinabi sa Hebrew chapter 9 na pinasok yung dakong banal at dakong kabanal-banalan. Yan yung sa Hebrew chapter 9. Yun yung unang tipan, nagkaroon ng palatuntunan pagsamba. Pag tinanday sa tabernakulo, yung una, nandun yung kandelero, dulang, tinapay. Yun yung tinatawag na dakong banal. Yung kasing tabernakulo ni Moses, nahati yan sa dalawa. Isang dakong banal, at isang dakong kabanal-banalan. Sa likod ng ikalawang tabing na tabernakulo, tinatawag na dakong kabanal-banalan. So, mayroong dakong banal, dakong kabanal-banalan. Doon sa dakong kabanal-banalan, may isang ginto ng may isang gintong dambana ng kamangyan, kabanantipan. Nandun yung kabanantipan, nandun yung tungkod ni Aaron, nandun yung mana, tapos ng bato ng tipan. Nakuha nyo? Ngayon, yung ibabaw ng kerubin, nandyan lahat. Sa ganitong paganda ang bagay ito. Sa unang tabernakulo, yung unang tabernakulo na yun, nagsisipasok yung mga pare, inutupad yung katungkulan,
Sa tapat ng ikalaway pumapasok na nag-iisa ang dakilang saserdote, minsan 1 taon, na hindi walang dalang dugo, na inihandog na patungkol sa kanyang sarili sa kamalian ng bayan. Kita nyo? So, lagi may dala siyang dugo doon na susunugin. Minsan may 1 taon nung pinapasok ni Moses yun. So, yung nakaprapis yung papasok doon, yung King and the Lord of Glory. At yun yung pinasok ni Kristo sa Hebrew 9:24. Kanya yung nakamot na yan. Basahin niyo yan. Sapagkat hindi pumasok ang one Lord God. Yung Kristo kasi one Lord God of Israel na yan. So, kung ba na ginawa ng kamay? Sapagkat hindi pumasok si one Lord God of Israel, yung Kristo ni David. Kung tinatawag ko ni David na Kristo, Panginoon, paano kung siya naging anak? Hindi siya talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Siya lang yung Diyos na yan, na nagpasuko rin ng lahat ng bagay at hinihintay ang kanyang kaaway na yumuko sa kanyang mga paa. Siya rin yan eh, nagpasuko ng lahat ng bagay. Matapos niya maghain, siya rin yung magpapasuko ng lahat ng bagay sa kanya. Andito yan sa Hebrew 11, Hebrew. Hebrew 10, well, ito lang sinabi niya. Yan yun, sa Hebrew 10. Ngunit siya na makapagandong na sa lamang hain patungkol sa kasalanan. Yan nga sa Hebrew 1:1. Magpakailanman, umupo sa kanan ng Diyos. Hindi kanan niya na kanan upuan, maliho sila dyan. Siya na yung Diyos dyan. Buhat do'y naghihintay siya hanggang sa kanyang kaya maging tuntungan ng kanyang paa. Ando na si Lord. So, papasuko. Lagi 110:1 siya rin. Hindi pa napapasuko. So, matapos siya maghandog, nandun na siya sa langit, umakyat. Buhat doon, nihintay. Hanggang kanyang mga kaaway maging tuntungan ng kanyang mga paa. Dahil lahat ng tuhod, luluhod. Lahat ng dila susumpa. Okay? So, madami yan. Dalo kayo dun sa Patripasyanism sa video ko sa YouTube. YouTube.com at Armandicastro/video. Andiyan mga hula pa, pakadami nun. Ulit katuparan lang yan. Ay gumising kayo. So, ulit ko, no? Ginabasa kayong Ama, Diyos nagsugo. Sorry. Iisa lang may ibig sabihin yan. Ako at ang Ama nagsugod Diyos ay iisa. Okay? Hanggang dito na lamang at ini-end ko na yung aking live. Maraming salamat at nawa ay masagot ang inyong mga tanong. Sa aking mga kapatid na Muslim, we love you all. Mahal ko kayo kay Kristo. No? Ay makilala niyang one Lord God of Israel. So, aral-aral lang pag may time. Pinagpupulot dyan na mga basura, pagtatapon nyo sa basurahan yung mga picture nyo dyan, wala kwenta. Kaya pala, yung windangan ni Ali, nakahula na yun sa Lucas 12, 34 Sinabi ni Propeta Simeon yun kasi ito,
kwento ko sa inyo. May isang lalaki sa Jerusalem, nagangalang Simeon. Nakita yung matuwid, masipag sa kabanalan. Nag-aantay ng kaaliw na Israel na sumasa kanya Espiritu Santo ni Kristo yan eh. Pag may nabasa ka Espiritu Santo, si Kristo na yun. Hindi mo na kayo sa akin. 1 Peter 1:10-11. May lalaking si Simeon, pinagsaan niya ng Espiritu Santo, sinabi sa kanya ni Kristo na hindi niya makikita ang kamatayan, so makita muna niya yung Kristo ng Panginoon. Ayan na yun, yung mga Lord na Israel eh. Hindi rin mamamatay si Simeon. At sinapa sa templo sa Espiritu, at nang ipasok sa templo yung sanggol, na si Yeshua, siya na yung si baby ama. Father na yun, yung baby na yun. Maraming natatawa, kala nila, yung baby ama eh si Robin Padilla sa movie. Hindi, baby father talaga yun. Kasi may nagtanong sa akin eh, ano, si Jesus na si baby ama? Oo, father yun. Pinasok na ng mga magulang niya, ano, ngayon nakita ni Simeon. Tinanggap ni Simeon yung basic, pinuri yung Diyos. Alam niyo, pinupuri ni Simeon yung baby. Nasa kanyang basic eh. Oh. Natutunayan naman mamaya yan sa 33. Pinuri niya yung Diyos, pinuri niya yung sanggol eh. Makikita niyo mamaya sa 33 yan. Ano nagsabi, papanawin mo na ako, patayin mo na ako, Panginoon. Gusto niyo mamatay eh. Nakita ko na ng aking mata yung pagliligtas. Ilang daang taon na yung si Simeon eh. Ninunod sa una ng mukha na ng tao, pero hindi gano'ng matanda si Simeon. Isang ilaw upang ipahayag sa mga intil, ang kaulatan ng bahay Israel. Ang kanyang ama at kanyang ina yung nagsipang gilala sa bagay na sinabi tungkol sa kanya. O, yan ang susi niya. Pag may sinabi sa inyo na ay, hindi ibang Diyos yung pinupuri. Yan yung pang bablak nyo sa kanila. At si Maria at si Joseph yung nagsipang gilala sa mga bagay na sinasabi ni Simeon tungkol dun sa sanggol. O, yan na. Ang kanyang ama at kanyang ina ay nagsipanggilan sa bagay na sinasabi tungkol sa kanya. So, tama. Yung sinasabi ni Simeon na pinupuri niya yung Diyos, yun yung baby. Kawan niyo. Lagi niya yung Panginoon. Panahon mo na ako. Kaya yung pagpupuri sa Diyos ni Simeon, yan na yung sanggol. Kawan niyo na. Kaya ganun yun. Aralin nyo mabuti yan. Yung Genesis 1:3 kasi, itong let there be light na yan. Yan yung verbo. Yan na yung salita na nagkataon tao, sabi sa John 1. Kaya pagdating sa John 1, 4-10, sabi dyan, nasa kanyang buhay, ang buhay siyang let there be light ng mga tao. At ang let there be light ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi na pag-unawa ng kadiliman. Palito sa tao na sugo mula sa Diyos ng kanyang pangalan ay si Juan. O hindi na si Juan daw yung dumating, si Elijah. Ito yung naparitong saksi. Yan naman talaga forerunner ni Kristo. Nauna sa harapan niya yan. Upang kanyang patotohanan, si let there be light. Upang sa pagkita niya siyempre tayong lahat. Hindi siya ang let there be light, kundi pumurito upang kanyang patotohanan, si let there be light. Nagkaroon ng tunay na ilaw, let there be light. So, inihayag na dyan yung verbo eh. Yung verbo, yung let there be light. Ano? Na-promise ni Kristo yan, magkakataon tao ako. So, at yan yung nasa 2 Corinthians 4:6. Yung Diyos nagsabing, magningning ang liwanag sa kadiliman. Let there be light. Kasi nagningin sa mga puso. Sa ing pamagliwanag, bigyan liwanag pagkakilala ng kalatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Diba? Sa English, maganda sa English yan dahil yun yung God who commanded the light in darkness eh. Tingnan nyo. O diba? Yun yung let there be light. For God who commanded the light to shine out of darkness. Let there be light. Yan yun. Kaya yung nasa John 8:12 na matupad. Yung let there be light na yan,
Then speak Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. That follow me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Yung let there be light na yan, si Kristo na yan. Dahil, sa Genesis 1:14 to 15 lang, 4th day na lang ang araw, buwan at bituin. God said, let there be light in the firmament of heaven, divide the day from the night. Buwan nyo na. So, sino yung Genesis 1:3 na light? Araw, buwan at bituin 4th day na ginawa. Ayan o. And God made two great lights, the greater light to rule the day, araw, and lesser light to rule the night, buwan. He made the stars also. And He had set them the firmament to give light upon the earth, to rule over the day and the night, divide the light from darkness. And God showed that it was good. And the evening and the morning were the 4th day. Okay? Sino yung let there be light? Yan yung prophetic utterance ni Kristo na magkakataon tayo yung light. Marami isulat din nakakalam mo. Siyempre, pagaling kayo ng pagaling, wala akong Espiritu ni Kristo, di wala rin. Saan na kayo dadalo na aral nyo? Isa mag-amang Diyos, at Trinity na tatlo raw yung Diyos. May kasama rin yung Diyos ng pasimula, kasama niya lang hula niya. Nagsalita nga ang Diyos eh. Okay, so palain naman kayo ng Panginoong Yeshua. Masagot ko na yung mga tanong nyo na yan sa sinabi ni Kristo siya Diyos. Tuldukan ko na yan. So alam nyo na, siya lang pala Diyos ng Bible, no? Kaya inuulit ko, John 5:39. Talistikin niyo yung kasulatan. Search the scripture. And then you think of eternal life, and there they which testify of me. Kaya nga sinabi sa Lucas 20 po, testify of me lang naman talaga yan eh. Sinabi dun sa Lucas 24 hanggang 45. And said unto them, these are the words that I speak unto you while I was yet with you. Nung kasama ko pa kayo, sinasabi ko na sa inyo that all things must be fulfilled. Tutuparin ko lahat yan na sinulat ni Torah ng 12 prophets and the son of David and the son of Solomon concerning me. Nabuksan ang isipan ng mga alagad na tinupad lang pala ni Kristo lahat-lahat. So nyo na. Sabi ko nga sa inyo, prophetic ang Bible. Scripted na lahat sa OT. Wala nang iba dyan. No? Matuldukan na yung sinasabi niyo, hindi sinabi ni Kristo na hindi siya God worship me. So, hanggang sa muli, goodbye.